impyerno. Kaya po tayo sumasampalataya dahil ito po yung daan patungong langit. Sabi nga, ako ang daan at ang katotohanan. Walang makakapunta roon kundi sa pamamagitan ko, sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Hindi lamang nabubuhay sa tinapay ng isang tao, kundi ang kanyang mga salita. Kumakain man tayo ng katawang lupa, mas higit pa. Sa isang araw nakakailang kain tayo, minsan 4-5, di ba? Pero kapatid, pagkatandaan mo, importante yung buhay na walang hanggang na pagkain na pang-spiritual na buhay, sapagkat ito yung papuntang langit. Siyempre, tatawagin na po natin ang ating speaker na si Pastor Alan Cristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Yan, so, marami talaga sanggol. Yan! Kasi ang mature talaga, magpapatuloy yan, umatin yan. Nagbibigay talaga ng panahon niya para paglingkuran ng Diyos. Pero yung mga sanggol, binabaliwala yung mga gawain ng panahon. Iniisip, bata pa naman ako eh. Bata pa. Sandang taon na bata pa rin. Bata pa rin. Yan. Kaya, kumbaga sa ano ay, tayong mga mature na ay naunawa natin mga bagay na yan. Kaya tayo ay magpapatuloy sa gawain ng ating Panginoon. So, sa oras pang ito ay handa na ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Okay, tayo po yung manalangin. Pero sa oras po ito, God, kami po ay narito upang kay aming purihin, sambahin at kapilain ang nakilang pangalan. Sa oras po ito, God, kaya dalawin namin na samahan niyo po kami. Sa oras po ito, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, dito, ating pong pag-aralan yung tahanan natin doon sa langit. Kaya sa mga kapitbahay po namin, kayo po ay aming welcome sa gawain po ng Panginoon sa lugar po nito. Kaya lagi po kaming nag-i-invite po sa inyo na bigyan po natin ng panahon na magkaroon tayo ng tahanan doon sa langit. Kasi yan ang pangako sa atin ng Diyos na magkaroon tayo ng bahay sa langit. Sabi doon sa aklat ng John chapter 14 verse 1 hanggang 3 na sinasabi ng Biblia ay ganito. Sabi niya, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin, sapagkat sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, ako'y paroroon at ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo sa aking kinaroroonan. So yan yung pangako sa atin ng Diyos. Na kapag tayo ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, ito yung tinatawag na mga mature. Nakatingin sila doon sa bahay doon sa langit. Naniniwala po ba tayo na tayo ay may bahay sa langit? Amen. So yun ang dahilan kung bakit tayo laging umati sa gawain ng Diyos. Kasi ayaw natin na pag-alis natin sa mundong ito ay hindi mapasa atin ang bahay natin sa langit. Mabuti kung squatter ka, ay paano kung mapunta ko dun sa apoy ng interno? No? Ayun ang squatter. Napakahirap po sa lugar na yun. Pero dahil nga naniniwala tayo, ay makakarating tayo doon sa langit. Kaya sila yung mga hindi makakarating sa langit, yung mga hindi naniniwala. Ang sabi lang sa Hebrew chapter 4 verse 1 hanggang 3, ang sabi niya, managtakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan, baka sakaling sino man sa inyo ay hindi makapasok sa kapahingahan. So mag-ingat daw tayo, baka may ilan sa atin na hindi makapasok sa inihanda ng Diyos na kapahingahan. Kasi doon sa bahay na inihanda sa atin ng Diyos, hindi mo na kailangan maghanap buhay, hindi mo na kailangan magnegosyo. Doon na sabi ni Jesus Christ, ako'y naparito
upang bigyan kayo ng buhay na kasyasya. Kasyasya, ibig sabihin, wala ka nang hahanapin pa. Wala ka nang hahanapin pa. Kaya, yung mga naniniwala, sabi niya, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan na mabuting balita, gaya rin naman nila, ngunit hindi na napakinabangan ang salita na pakinggan dahil wala silang kalakip na pananampalataya. Hindi raw nila ito natanggap yung pangako ng Diyos sa kanila na buhay na walang hanggan. Ang dahilan, dahil hindi sila naniniwala. Hindi sila nananampalataya. Pero sabi niya, tayo, sapagkat tayong nagsisimpalataya ay makakapasok sa kapanyahan ng Diyos. So tayo lang ang makakapasok kapag tayo ay naniniwala. Kaya sabi ko nga, yung mga kapatid natin na walang panahon, hindi nagbibigay ng panahon, hayaan natin sila. Although na gusto natin silang makasama, pero may free will po tayo. Si Kristo po ay nagsabi niyan, habang kasama nila ako, iningatan ko sila, ni isa man sa kanila ay walang napahamak. Liban sa taong naghanap ng kanilang sariling kapahamakan. So, ibig sabihin, ang ating paglapit sa Diyos, sabi nga, Pastor, dapat inalagaan mo ito pa. Yes, inalagaan ko mga ito pa. Kapag sila'y umaating sa church, dahil hindi ko pa silang pwedeng alagaan kapag nasa bahay nila. Amen. Hindi ko sila pwedeng alagaan. Kapag nasa bahay nila, aalagaan ko. Maaalagaan ko sila kung umaating sila sa church. Mapapakain ko sila ng pagkain spiritual kapag sila ay umaating sa church. Dahil dito lamang tayo nakakapag-share ng mabuting balita. Dahil kung lagi kong alagang pupunta ako sa bahay nila, ay ibig na makakatulong ako, hindi na. Alam mo bakit? Kasi pakakainin pa ako nila ron eh. Pag inabot ako ng alas 10, siyempre may merienda pa yun. Pag inabot ako ng tanghali, siyempre papakainin nila ako. So kapag sila umatin sa church, doon lamang sila maalagaan. Kaya nga mayroon tayong sinabi ni Jesus, sabi ng Biblia, 6 na araw kayo gagawa ng iyong, alam po ba natin to? Amen. Doon sa mga mature alam to. 6 na araw kayo gagawa ng iyong ikabubuhay. At isang araw ay ilaan niyo ito para sa akin. Saan tayo pupunta ngayon pagdating ng araw ng linggo? Siyempre kung saan yung may gawain ng Diyos. Dahil ang Diyos ay nagbigay ng mga mangangaral o tagapangalaga ng tupa. Ang tagapangaral at tagapangalaga ng tupa ay 5 lamang. Apostol, propeta, ebangelista, pastor at guro. Ang 5 ito ay itinalaga ng Diyos para mayroong lugar na doon pupunta ang mga naniniwala sa Diyos. Kaya pagdating ng araw ng linggo, sa disciple of Jesus Christ, pupunta tayo dito. At siyempre, hindi lamang ako natuturo dito, maging si Brother Jerry, minsan nagtuturo na rin ito. No? Kapag nandito sila, natuturuan sila. Kapag wala sila dito, matuturuan po ba natin? Hindi, di ba? Kasi wala sila rito. Kaya hanggat nandito, natuturuan natin sila at lumalago sila sa kanilang pananampalataya. Kaya napakahalaga yung sila ay dumadalo. Dahil ang pangako talaga sa atin ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Mansion, magandang tahanan. Alam mo, tahanan natin yung napakaganda. Sabi po sa banal na kasulatan, sa Pilipos chapter 3, verse 20, sabi niya, sapagkat ang ating pamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay natin ang tagapagligtas ng ating Panginoon. Kaya sabi sa Biblia, ang ating daw tahanan, ang ating pamamayan ay sa langit, hindi dito. Ibig sabihin dito ay pansamantala lang tayo rito. Hindi po tayo tatagal dito sa mundong ito. Pansamantala lang po tayo. Tatagal ka lang sa ibinigay sa iyo ng Panginoon kung kailan ka mananatili dito. Mayroon kang kontrata. Kaso ng kontrata na ibinigay sa iyo ng Diyos, hindi niya ipinaalam sa iyo kung kailan ito matatapos. Amen?
bigla na lang itong darating sa buhay mo. Malaki, malusog ka man, o may sakit ka man, bata ka man, o matanda ka man, mayaman ka man, o mahirap ka man, artista ka man, o ano man ang kalagayan mo dito sa mundong ito. Darating ang araw na mabibigla ka, na wala ka na pala dito sa mundong ito. Amen? Kaya kailangan nating manampalataya lagi sa Diyos. Isa-isip natin mga bagay na panglangit na sabi sa Colossians chapter 3 verse 20, ilagak ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas o nasa langit, hindi sa mga bagay dito sa lupa, sapagkat ang mga bagay dito sa lupa ay panandalian lamang. Ngunit ang mga bagay na panlangit ay panghabang buhay, lifetime po doon. Kaya sana, bigyan natin ng panahon ng Diyos. Sa loob lang ng 2 oras, na nanghinayang pa ba yun? Sa loob ng 2 oras ay napakahalaga po yun. Kaya napakahalaga na naglilingkod po tayo sa Panginoon. Dahil nga, yun ay panghawakan natin ang pangako sa atin ng Diyos, na ikaw ay may kayamanan doon sa langit na inihanda ang Diyos. Kayamanan. Ang sabi doon sa 1 Peter chapter 1, verse 3 hanggang 4, ay ganito sinasabi, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo, sa kanyang dakilang awa, ay binigyan niya tayo ng bagong kapanganakan, isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo mula sa mga patay, at sa isang kayamanan na hindi kailanman masisira o mapupupas. Ang kayamanan iyan ay nakalaan sa inyo doon sa langit. Amen! Ang kayamanan niyan ay nakalaan sa inyo doon sa langit. Kung dito sa lupang ito, mahirap ka, ang bahay mo ay barong-barong lang, o kaya nangungupahan ka lang. Pero dahil sa naglilingkod ka kay Kristo, ang sabi sa banal na kasulatan, may kayamanan ka doon sa langit. At higit sa lahat, mayroon kang magandang bahay doon. Amen? May magandang bahay ka doon. Darating ang araw, mabibigla ka lang, nandun ka na. Amen po ba? Yung mga namamatay, nandun na sila ngayon. Ang kaso lang nga, naglilingkod ba sila sa Diyos bago sila namatay? Kung naglilingkod sila sa Diyos bago namatay, tiyak maganda ang buhay nila. Pero kapag sila'y namatay na hindi naglilingkod sa Diyos, tiyak na hindi maganda ang buhay nila. Dahil dalawang patutunguhan ng tao, langit at impyerno. Kaya kung gusto mo sa langit, ito yung ginagawa natin. Ito ang daan papuntang langit. Ito ang daan. Kaya nagpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam natin na hindi nasasayang ang ating paglilingkod. Dahil ang pangako talaga sa atin ng Diyos ay magandang buhay. Magandang buhay. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan sa Pahayag chapter 2 verse 9, ang sabi ni Jesus Christ ay ganito, nalalaman ko ang kapighatian ng dinanas mo. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo, mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa inyo ng mga hindi tunay na Hudyo, ngunit ang totoo, sila'y mga kampo ni Satanas. Sinasabi sa'yo, ay naku, hindi totoo yan. Wala kayo diyang buhay na walang hanggan. Hindi totoo yan na mayaman ka. Ano sabi ng Biblia ni Jesus Christ? Alam kong mahirap ka. Pero, ang totoo sabi niya, mayaman ka. Saan? Sa langit, wala rito sa mundo. Doon ka mayaman. At yun ang ipanghawakan natin, mayaman tayo, hindi po tayo mahirap. Dito sa mundong ito, dayuhan lamang tayo rito, na mamamayan lang tayo rito hanggang sa kontratang ibinigay sa atin ng Diyos. May kanya-kanya po tayong kontrata. Mayroong bata pa lang, natatapos na ang kontrata.
kalahati pa lang ng buhay niya, natatapos na ang kanyang kontrata. Ibig sabihin ng kontrata sinasabi nito, yung babalik ka doon sa Diyos. Sabi sa Biblia, lumabas ka ditong walang laman, walang dala, at babalik ka rin sa Diyos na walang dala. Ibig sabihin, ang lahat ng area-area mo dito sa mundong ito na pinaghirapan mo, iiwan mo yan, hindi mo pwede dalhin doon sa pinanggalingan mo. Pinanggalingan mo. Dahil tayo ay nanggaling sa Diyos. Nanggaling tayo. Nilikha tayo ng Panginoon para mamuhay sa mundong ito. Kung hindi lang sana tayo nagkasala sa Diyos, sana hindi na natin kailangan mamatay sa mundong ito. Magiging katulad tayo ng Diyos na ang isang araw natin ay 1,000 taon. Magbibigay ka ng 1,000 taon, doon ka lang mag-birthday. Amen. Si Adan namatay. Ilang taon si Adan namatay? 930 years. 930 years namatay si Adan, hindi umabot ng 1,000 taon. Dahil sabi sa Biblia, ang 1,000 taon ay isang araw lamang sa Panginoon. So magbibilang ka kayo ngayon, nasa 3 araw na po tayo. Magmula kay Jesus Christ na siya mamatay, hanggang ngayon ay 2,000 years na. Amen. Amen. At nasa 3 araw na po si Jesus Christ. Malapit na mag-3 araw. Kapag natapos itong 3,000 years, 3 araw na po ang ating Panginoon. Kaya ngayon, ibig sabihin, kung paano siya namatay sa loob ng namatay ng 3 araw, pagkatapos muli siyang nabuhay, ay ganun din ang kanyang pagbabalik. Ganun ang kanyang pagbabalik. Ibig sabihin, malapit na po ang mundong ito. Malapit nang matapos ang mundong ito at hindi tayo aabot doon. Amen po ba? Hindi tayo aabot doon kasi ang ano lang natin ay ang buhay natin sa mundong ito ay kaunti lang. Binabaan ng Diyos. Binabaan. Mapalad ka kung aabot ka ng 80. Mapalad ka o aabot ka ng 90. Mapalad ka o aabot ka ng 70. Kasi pag umabot ka ng 80, malakas ang katawan mo nun. Malakas. Pero kung mahina ang katawan mo, ay hanggang 50 o 70 o 60 ka lang. Dahil nga, mahina ang katawan mo. Kaya sa buhay natin, ay nagpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos. Kaya sinasabi sa kanila, mayaman ako. Hindi ako mahirap. Mahirap lang ako sa tingin mo, pero ang totoo, mayaman ako. Sabi ni Jesus. Amen! Hello! Dahil nga, may mansion tayo doon sa langit at ang daanan natin doon ay lantay ginto, sabi sa Payag chapter 21. Ang sabi doon, ang lansangan doon ay lantay ginto. Wala ng araw, buwan, mga bituin. Hindi nasasabit ang gabi sa lugar na yun. At doon ay wala nang kipaghatian, wala nang paghihirap, wala nang pagdurusa. Kaya sabi sa Biblia sa Hebrew chapter 4, pagsikapan natin, magsikap tayo. Hebrew chapter 4 verse 10, ang sabi niya, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay magpapahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos na nagpahinga sa kanyang mga ginawa. Kapag nakapasok daw tayo doon sa kapahingahan, kapag nakapasok tayo sa walang hanggan, magpapahinga daw tayo sa paggawa. Ibig sabihin, wala ka na ibang gagawin doon, kundi ang magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Kaya sabi niya sa verse 11, Hebrews chapter 4 verse 11, pagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahan yaon, upang huwag marapa ang sinuman ayon sa gayang halimbawa ng pagsuway. Ang sabi niya, pagsikapan natin makapasok doon sa kapahingahan.
Anong kapamaraan para magsikap tayo? Siyempre sundin natin ang kalooban ng Diyos. 6 na araw tayo gagawa ng ating kabubuhay at ang isang araw ay ibigay natin ito para sa Diyos. Amen? So doon mo malalaman na sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Dahil tuwing araw ng linggo, ibinagbibigay ka ng panahon para sa Diyos. Kaya sabi doon sa Roma chapter 15, verse 58, magpakasipag kayo sa gawain ng Diyos, yamang alam ninyong hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Hindi na nasasayang ang pagdalo natin dito. Amen? Hindi nasasayang. Dahil alam natin ay ang lahat nito ay mayroong kapalit. Ang kapalit nito ay totoong buhay. Ganap at kasiya-siya. So nawa ay napagpala po tayo ng salita ng Panginoon na magbigay po tayo ng panahon sa Diyos. Na ang araw ng linggo ay hindi ang para sa atin. Hindi ang araw ng ating pagninegosyo. Hindi ang araw ng ating pagtatrabaho. Kundi ang araw ng linggo, araw ng pamamahinga mo para sa Diyos. Amen? Araw yun ang pamamahinga mo yun. Hindi yan araw ng paglalaba mo. Hindi yan araw ng pamamasyal mo. Hindi yan araw na kung saan ay maghanap ka ng pangangailangan mo. Ang sabi ng banal na kasulatan, seek ye first the kingdom of God. Unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kabanalan, at ang lahat ay idaragdag na lamang sa iyo. Ang iba kaya wala rito. Inuna ang pangangailangan. Mula Lunes hanggang Sabado, hindi pa ba kayo nakapag-impo? Para pagdating ng araw ng linggo, kahit 1 oras din, 2 oras, hindi kayo magugutom. Amen? Ay, ang problema, mula Lunes, hindi nagtrabaho. Pagdating ng araw ng linggo, saka magtatrabaho. Ipinagpalit ang araw ng pamamahinga, kaya hindi niya nasusunod ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay papasok sa ngalan ng langit, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Kaya yung pagdalo natin sa ganitong gawain, ito po yung kalooban ng Diyos. Hindi yung kalooban natin. Sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Kaya mapalad tayo na mga naniniwala sa Diyos, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dahil darating po ang araw sa ayon yung sa hindi aalis ka rito sa mundong ito. Amen po ba? Sa ayaw mo sa hindi, tandaan mo yan. Hanggang 120 years lang ang buhay mo dito sa mundo nito. Kung aabot ka roon. Sa Genesis chapter 6 verse 3, hindi ko na pinahintulutan na mabuhay na matagal ang tao sapagkat siya'y makalaman at makasalanan. Hindi na lalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig na ito. Yan ang ibinigay sa atin ng Diyos. Kung baga sa bahay mo yan, ang itinayo mong bahay na maganda, 120 years ka lang titira dyan. Amen. Kung aabot ka. Amen. Kung aabot ka doon, yung mga negosyo mo, yung mga trabaho mo, yung kotse mo, 120 years mo lang gagamitin yan. Kung aabot ka doon. Minsan di na umaabot eh. Amen. Hindi na umabot, 60 pa lang, wala na. Mabuti nga tayo, mabuti na 60. Ilang taon ka na na? Oh, 75. Mabuti na sila na, umabot na 75. Hindi, ang iba hindi na umabot eh. Ako 74. Oh, 74. Di ako buka 74. Ibig sabihin kung 74 ka na ngayon, 120 years ang buhay mo, ilang taon na lang natitira sa'yo? Kunti na lang. 55 years na lang. Ay, sana. 55 years ka lang na magtsatsaga dito sa mundong to. Kung aabutin mo pa yun. Abutin po. Bakit hindi natin abutin yun? Kasi namamatay tayo.
Pag nabangga ka dyan sa labas, pwede kang mamatay. Pag na-disgrasya dyan sa labas, pwede kang mamatay. Amen? Marami ka pamaraanan ang pag-alis dito sa mundong ito. Umiinom ka lang ng tubig, nabulunan ka, pwede kang mamatay. Umiinom ka ng kanin, o kumakain ka ng kanin, hindi ka nakainom ng tubig, nabulunan ka, pwede kang mamatay. Matulog ka na, hindi ka na nagising. Natutulog ka lang, pwede kang hindi ka na magising. Pero kapag naglilingkod ka kay Kristo, ang sabi sa banal na kasulatan, ang mamatay at mabuhay kay Kristo ay pakinaban. Bakit pakinaban? Kasi nga alam mo, andang papuntang langit. Amen? Sino ba andang papuntang langit? Tayo. Ang daan papuntang langit ay si Jesus, John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Si Kristo ang daan. Kapag sumasampalataya ka kay Kristo, alam mo, ang daan papuntang langit. Kapag umalis ka sa mundong ito, alam mo kung saan ka pupunta. Amen? Dahil alam mo na ang daan. Walang iba kundi si Kristo. Gawa 4:12, kay sa Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kaya walang ibang tagapagligtas sa mundong ito, maliban kay Kristo. Kaya kapag ikaw takoy sumampalataya kay Kristo, mabuhay at mabuhay man tayo mamatay sa mundong ito. Sa pagbabalik ni Kristo, nakakatiyak tayo, makakarating tayo sa buhay na walang hanggan. Yan ang pangako sa atin ng Diyos. Kaya huwag natin sayangin ang tuwing araw ng linggo. Kasi hanggat buhay ka, hindi matatapos ang araw ng linggo. Amen po ba? Matatapos lang ang araw ng linggo kapag namatay ka na. Wala ng linggong darating sa iyo. Kaya hanggat buhay ka, may darating na linggo. At ang linggo na yan ay inilaan sa mga taong mayroong pananalig at manampalataya kay Kristo. Inilaan sa mga taong may paniniwala na sila'y may bahay doon sa langit. Ngayon, kung hindi ka talaga naniniwala, hindi ka atin sa araw ng linggo. Kasi naniniwala ka, kapag ikay na susis to believe, ay hindi ko maniniwala, hindi ko pa nakikita eh. Kapag nakita ko na saka ako maniniwala. Alam mo yung mayaman? Nakita ng mayaman sila namatay. Saan siya napunta? Sa apoy ng impyerno. Sila saan niya nakita? Sa piling ni Abraham. O ngayon, gusto niya magsisi. Pinatawad pa siya ng Diyos? Hindi na siya pinatawad ng Diyos. Sabi niya, anak, alalahanin mo, napasasa ka sa ibabaw ng lupa. Hindi mo pinansin ang mga bagay patungkol dito. Pero sinasalo, bagamat mahirap, pero siya ay mayroong pananampalataya sa Diyos, kaya siya ay narito. Kaya mahirap yung to see is to believe. Ang sabi sa Biblia, ang pananampalataya sa mga bagay hindi natin nakikita. Bagamat hindi mo pa nakikita ang bahay mo doon sa langit, pero kung nagbabasa ka ng Biblia, pinakikita ng Biblia ang bahay mo doon sa langit ay mansion. Sabi ni Jesus Christ, sa bahay ng aking Ama ay maraming mansion. Alam mo yung mansion? Sino may mansion dito na bahay? Di ba yung mga mayayaman? Pumasok ka sa bahay ng yung mansion na yan, napakaganda sa loob. Wala kang maitatapon. Sa tingin mo lang, busog ka na. Amen! Dahil mansion, napakaganda. Yun ang ininanda sa atin ng Diyos. Ito, kubo-kubo lang ito. Naku, pansamantala lang naman ito eh. Pansamantala lang yan. Mag-antay ka lang na matapos ang bundata mo dito sa mundo nito. So yan, nawa ay meron tayo naintindihan, meron tayo nanawaan kung bakit kailangan natin maglingkod sa Diyos. Kung bakit kailangan natin umating sa gawain ng Diyos. Para kayo ay maalagaan. Dahil hindi namin kayo maalagaan hanggat hindi kayo maating sa church. Hindi naman pwede lagi kayo pupunta sa bahay nyo para alagaan namin kayo. Hindi po yun. Ang pag-aalaga ay nasa loob ng bahay
sambahan. Kaya kailangan po natin dumalo sa mga ganitong gawain. Kaya maraming po salamat, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa mga oras po ito, Diyos. Sa inyo po mga salita na aming napakinggan na ito'y nagbigay sa amin kagalakan o kapayapaan sa aming mga puso. Maging ang mga nanonood sa YouTube channel, sa FB Panginoon, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa, sa mga kapatiran namin sa ibang bansa, nanonood Panginoon ng mga ganitong gawain. Dalayan po God na sa kanilang pakikinig ay patuloy niyo po silang mapagpala katulad po namin. Kaya pagpalain niyo po ang nalabi namin gawain sa oras po ito God sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na po tayo sa ating pagbibigay. Sabi nga, magbigay ng para sa Panginoon at para naman sa atin. Siyempre, tatawagin ko natin brother na si Brother Gary.